na tayong hindi nagbablog regarding dito sa pagdating sa sementeryo, sa mga abandon, mga haunted house. Muli po, ito si Bram Dakal TV at ito namimiss ko na yung ating mga gantong mga content, no? Pero ngayon, pagbibigyan ko muna kayo, no? Puntahan natin yung mga celebrity muna ulit, no? Bali, nanggaling na tayo sa Loyola Memorial Park sa Parañaque. Dito naman tayo ngayon sa Loyola Memorial Park ng Marikina. Samahan niyo ako. Itong Loyola Memorial Park dito sa Marikina, mas malaki siya, no, ikukumpara sa sa Loyola ng Parañaque. Kung request niyo, nandito na tayo ngayon sa puntod ng mga celebrity. Iisa-isayin natin sila. Hindi na natin lahat mapupuntahan kasi maraming mga lahat dito, yung mga artista, para siyang Manila Memorial. So ito na, huwag na natin patagalin dahil medyo mainit. Ito, batang 90s, batang 80s. Alam ko, kilala nyo to, no? Bata pa ako dito, talagang syempre talagang ito during that time ang pinakasikat ng araw. Walang iba kundi si napakagandang si Julie Pearl A. Postigo. Si Julie Pearl A. Postigo, na mas kilala sa pangalang screen name niya, no? Julie Vega. Ganda ni ma'am. Showbiz nga pala, yung nabasa kong article, oo naman, pabor tayo dyan. During that time, siya yung pinakasikat at nakasama na rin siya sa isa sa magandang mukha sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, kasama po si Julie Vega. Nakikita nyo naman talaga yung mukha niya, yung mata niya, ilong, bibig, napaka-perfect. Talagang during nung prime niya, hindi nawawalan ng project si Julie Vega. Nakikita nyo siya madalas kasama sa FPJ Production. Marami pa mga ibang mga film industry or film company ng Pilipinas. Yan, paborito talaga siya. Nga, sa hindi naasahang pangyayari, sa murang edad, maaga siyang binawian ng buhay, maaga siyang kinuha ng ating Panginoon. Sayang, no? Sa edad niyang 16, mag-17. Pero ganun nga talaga buhay, talagang hindi natin masabi. Pero lumalabas siya sa television or sa film na 70s pa, pero bata pa siya, child star. Hanggang sa nagdalaga siya noong 1980s na. Yung era ng mga new wave yan. At saka ang huling palabas niya yung Loving Years, Helen, no? Yun yung pinaka last film niya. Mula noon, nag-shoot sila sa Bulacan. Nakaramdam na siya ng kakaiba sa kanyang katawan hanggang sa doon na nag-umpisa na manghina siya. Hanggang sa yun na nga, sumakabilang buhay na siya. Sayang. Wala akong dalang pagkain eh. Ito lang ako dito, silipin ko lang. Ayan guys, dito tayo sa bandang unahan. Parang mga mausoleo. Pero ayan, may mga pusang mga mingming na tigre. Medyo mahilig tayo sa mga pet. Mga pusa, yan. Ikot-ikot na rin tayo, no, mga tol. Puntahan natin yung doon din pala banda sa malapit kay Julie Vega, yung mausoleo ni Bayani Fernando. Lang tayo, tingin-tingin lang tayo muna, mga tol. Yan nga, medyo malaki nga to. Ayan, mukhang parang iisipin mo yung mga mausoleo. Ang ganda nga po, no. Iisipin mo yung mausoleo, parang daig pa yun talaga yung bahay eh. Kompleto, may aircon, may sala, may kusina, kulang na lang. O may kama, kulang na lang mga appliances, no? Kaya katulad nito, Chinese yan, malamang. Yan. Namiss ko mag-vlog, mga idol, kaya medyo sige, para sa inyo, iikot tayo. Yan, no?
Ayan idol, nadaanan natin doon yung banda kay Julie Vega. Dito lang pala yung banda kay Bayani Fernando, no. Sinong di makakilala kay Bayani Fernando, di ba? Chairman ng MMDA dati. Dating mayor ng Marikina. Siya yung nagpaganda talaga ng Marikina, mga utol. Yan. Tapos yun nga, naging chairman ng MMDA. Yan. During nung time talagang talagang hindi niya pinababayaan ang trabaho niya. Talagang magaling siya talaga mag-handle ng kahit na anong ahensya. At siyempre, pagdating sa Marikina, kita niyo naman yung resulta, napakalinis, di ba? Halos lahat dito kilala yung mga nakalibing, no? Pero baka abutin tayo ng ilang araw para isa-isahin natin yung mga yan. Pero ini-imagine ko, iba talaga pagka gabi, no, mga tol. Yan. Malaki din talaga to, mga idol. Ikot-ikot tayo, no. Yan, no, may parang ayan, chapel or columbarium. Tignan natin mamaya. Ito, parang yung sunugan. Oo, yan ang sunugan. Crematorium. Oo. Sige po. Thank you, sir, Opo. Ayan. Pwede rin dumaan dito, didaan tayo. Ayan yung chamber, no? Buti naman walang nakikremate ngayon. Ano kaya mga tol, no? Magkatuwaan kayo, mga batang 90s, no? Mag-organize kayo ng parang mga batang 90s na laro. Ayan, magtagu-taguan tayo, no? Gabi dito. Nakakamiss din na yung mga larong 90s mga batang 90s. Pero for the meantime, ayan, akala ko, sorry, di ba kahawig na simbahan nila? Siguro, yan? Oo nga, titignan mo, di ba? Yung mausoleo yun, parang hawig sa simbahan na kilala. Pero hindi ko nababanggitin kayo ng mag-isip ng kung anong simbahan yan. Malamang siguro miyembro siya nun. Kaya yung model ng kanyang mausoleo ginaya sa kilalang simbahan. May mga parang mga abala yung mga ating mga kapatid na mga hardinero dito. Siyempre, alapit ng Vermont. Malayo pa rin, pero malayo pa rin yung undas, pero mas maganda na rin yung ready sila or mga kailan pa ba sila ayan, last supper. Tama ba? Kailan ba sila mag-aayos kung kailan late na, kung kailan Vermont. Masyado na malago. Minemaintain nila to para sa ganun mas maayos at hindi na masyadong makalat. Tanungin na natin ng mga kapatid, dami talagang tao dito. Ilang kaya yung mga empleyado dito? Lagpas siguro 1,000 or lagpas ng 500, ewan ko. Sa tansya ko lang yan sa akin lang yan Kaya kahit sa ang sulok, ang daming daming mga nagme-maintain, mga hardinero. Idol, saan ba dito yung yung kay Francis? So, mga kawild, na-i-vlog na natin yung Loyola Parañaque kung saan doon nakahimlay yung mga magulang ni Francis Magalona, no? So, ngayon, dito naman tayo ngayon sa himlayan ng kanilang anak na walang iba kundi si Master Rapper. Kinikilalang one of the pioneer na mga rapper talaga dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Idol. Ayan po mga kawaid, request din at saka yung pinangako ko rin na pupuntahan natin yung pag may pagkakataon itong puntod ni the Master Rapper Francis Magalona. Siyempre, bawat Pilipino, imposible naman wala nakakilala kay Francis Magalona, no? Hindi lang naman siya nakilala bilang rapper. Lumabas din siya sa mga iba't ibang mga palabas katulad ng mga bagets, yan.
mas bago siya makilalang rapper, no, naging artista muna din siya kahit nung bata pa siya. Commercial model na siya sa mga brand ng mga gatas, yung mga hindi masyado nakakaalam, pero alam ko naman na alam ninyo. Pero I think yung ibang mga alam ko na kilala niyo si Francis Magalona, pero kanyang mga magulang ay artista na nung araw pa, si Pancho Magalona at si Tita Duran, no. Kaya yan, nakikita nyo po yon sa aking content sa Parañaque, Loyola Memorial Park, Parañaque. Uulan na rin mga tol, pero yun na nga, gala-gala muna tayo dito. Halos malapit lang sa pader, no, yung puntod niya, no, Francis Magalona. Oh, iniingatan nila yung kanilang paghuhukay kasi nga naman tabi-tabi na rin, no, may mga occupied na yung occupied na yung ibang mga katabi, kaya sila kuya iniingatan nila to na wag tamaan, no, kasi bolt na yan eh. Tama ba kuya, bolt ho yan, no, bolt, may semento na sa ilalim yan, di ba? Yan, hindi katulad nung araw, walang no, walang semento, no, halo talaga eh. Ito kuya, ano to, ba't to, to, no, magkamag-anak ko ba yan? Hindi. Yung halos tabi sila, no? Ano lang? Dikit lang. Nagkataon. Matagal na ho kayo dito, kuya? Oo. Ilang taon na ho kayo dito ngayon, kuya? Na dito sa 40 years? Dito sa Memorial? Grabe, 40 anyos. 3 taon lang ako noon, 1983. So yan kuya, dito na kayo nakatira o malapit na dito? Dito sa may Concepcion. Concepcion, Marikina. Yan, ayan, tinitignan natin na si kuya talagang ang lakas pa rin, no? Talaga naman na yung kanilang ginagawa, talagang kung iisipin mo, solid na solid pa rin talagang ang lakas ni tatay eh. Exercise din kasi yan, mga tol. Yun naman totoo. Yan, kahit tanungin mo si tatay, pagpahingahin mo yan doon sa bahay, ayaw niya, gusto niya lagi may ginagawa. Tama tayo, no? Iba yung talagang pinagpapawisan, kasi talagang ganun ang hinahanap nila eh, yung pinagpapawisan sila. Magkakasakit nga naman sila pag wala silang gagawin sa loob ng bahay. Yeah, yun ang mga katotohanan, mga tol. Yan. Matagal na rin ho pala to kuya, itong memorial, itong Marikina Memorial na to. Kasi 1975, yan, tagal na. Bali nagdag na ako kuya sa Manila, sa Loyola Memorial Park, Parañaque. Kasi binalag ko na kasi yung yung mga magulang ni Francis Magalona, si Pancho Magalona at saka si Tita Duran. Ba't kaya ba't kaya pinaghiwalay pa nila, no? Parañaque, tapos dito Marikina. Pinapaliwanag ko kasi sa vlog ko. Yun nga, pinangako ko na siyempre dinalaw ko yung mga magulang ni Francis Magalona. Siyempre kailangan din natin puntahan yung puntod ni Francis Magalona, di ba mga tol? Katulad niyan, kasi kuya pinaliliwanag ko sa kanila, kada kanto ang dami nagme-maintain. Mga humigit kumulang kuya, mga ilan kayong empleyado dito? Mukhang marami talaga eh. Siguro may lagpas 500. Di ba sabi ko sa inyo, hula ko lang estimate ko lang, sobra 500 sila dito. Hindi pa kasama yata yung mga security guard. Di ba? Hindi pa kasama doon. Araw-araw po yan, tay, sila. May mga rest day din ho yan. Sila, yung mga kayo. Araw-araw. Biruin nyo magkanong kinikita nila dito. Ang sahod nyo ba dito tayo yung mismong dito sa sementeryo? Okay, so kasi nga naman mga bigatin kasi yung mga nakahimlay dito, yung mga pamilya, di ba? Alam niyo na 'yon. Kaya kailangan premier na mga sementeryo syempre ibig sabihin nun highly kumbaga talagang kailangan ma-maintain, di ba? So pag sinabing ma-maintain, kailangan may amount. Hindi mapapabayaan ang kapalit nun ganito, hindi mababalahura
laging maayos yung mga nakahimlay nila na mahal sa buhay. 1997 pa kayo si tatay, 1983 yung naguhukay, tagal na. Eh ano yung mga hindi nyo makakalimutan dito na mga ano nyo, yung mga na, syempre ito hindi natin may kakaila, cemetery to. Kumbaga para sa inyo kahit may araw, ano yung nasubukan nyo na huba o makaramdam ng kinilabutan din kayo, ganyan? Wala pa naman ako. So far wala naman ako. Mga naguhukay? Ano yung kwento nun? Paparamdam daw sa kanila. Kahit araw po yan ha? Yung ano, paggabi na, gano'n. Oh, yung mga ganto, yung mga ganyan, mga paggabi, mga nag-overtime. Siyempre pagka overtime, madilim na rin niya o may ilaw na naman. Hanggang madaling araw. Kasi yung ibang parte dyan, adobe. Mahirap. Mahirap. Oh, adobe. Doon. Experience yun. Yung sa may pati ba? Umiiyak. Oh, umiyak. Oh, ganyan. Makikita sila mag-ina na nakaputi. Kahit lang sinama sila dyan, papalitan. Kasi kami din kami naabot ng dilim. Kasi kayo 5 lang, ano na kayo, no? Buti mo kami dyan, itong pagundas lang, dito kami tutulog. Maraming tao. Oo nga. Maganda rin kasi yung ngayon din inuumpisahan, no? Kasi para medyo pagdating ng undas, medyo maayos na. Kasi may mga iba nag-a-advance, no? O yan, mga kawild, no? Galing na rin kila kuya, kila... Anong pangalan nila, Nay? Bioli po. O, si Ma'am Bioli. Boss, idol, at si... Jawo. Si Jawo, yan. The legendary Jawo, yan. Dahil yun na, kinukwento nila dito sa atin na kasi sila may kwento din ng mga kasama nila, pero kasi sila Ate Bioli hindi naman sila inaabot ng gabi, pero yung mga kasama nila minsan nag-overtime. Doon daw sa gawin yun, no? Doon ba mas nakakatakot? Yun, yung gawin yun. Saan nung punta niyan? Doon pa, kabila ng pader na yan. Ay, pagka mumotorin dito dadaan. Ayun. Yung part na yun ang sinasabi nila na nakakatakot kasi yung ibang mga naguhukay ano raw, nag-overtime nga naman minsan. Ito naman no, tinatawag na ano po to, yung last supper. Ano naman yung nasa taas niyan? Puntahan ko rin no. Yan, mga Mga ribulto. rebulto. Dami na sindasi din, yung mga tumatalo. Ay ganon? O sige, pero pwede kong silipin no. O sige. May mga nagpapatiwakal? O nako, delikado mga tol. O yan ha. May mga nagbibigtira o may kaya medyo hinarangan daw to. Ayan ha, sila yung nagkwento, no? Kaya rin ang purpose din natin mga kaway, no? Mismong sila yung tinatanong natin para sila sa kanila na mismo nang gagaling kung ano yung mga, syempre sila yung taga dito eh, di ba? Basura. Ito yung last supper. So may mga insidente daw dito ng mga sinarado nga, lock na, no? May mga insidente na may nagpapakamatay daw eh. Hindi natin alam, sa kanila galing, no? Kaya sinarado, nagpapatiwakal. Sabi ko, pwede ko bang pwede ko bang masilip? O, sige sir, sabi gano'n ni Kuya Biniro ko. Huwag lang kayo dyan huwag lang kayo magbibigte. Okay. Ayan. Galing, no? Galing nung nung pagkakagawa nila na itong ano bang tawag dyan? Rebulto rin ba tawag dyan? Comment down below ha mga tol kung ano nga ulit kung ano yung tawag nga ulit dito. Yan sa mga gantong mga figure. Hindi ko rebulto ba yan? Rebulto. Di ba ang rebulto semento? Hindi ko alam ha mga tol kaya ako nagtatanong. Talagang namimiss ko yung gantong pagbablog, no? Matagal din tayong napahinto. Matagal tayong nag-content ng mostly mapapansin yung nature, di ba? Pangako namin sa inyo
nababalik kami na magko-content, pero season lang, no? Hindi na katulad nung dati. Every October and November lang tayo magko-content ng horror, no? So ito, introduction na to kasi malapit-lapit na rin ng Bear Month, no? So para mahaba-haba, extend na natin ng mga horror. Kasi dito tayo nakilala horror Malaki talaga. Yung ibang mga kabataan naglalaro dito, ginagawang park talaga Laki Roll of Honor, ano ba to? Roll of Honor, those who died in line of duty: Rodolfo Samaniego, Ernesto Lopez, Isidro Sila pala yung mga yung mga pulis Marikina, no? O mga parang bantayog nila to. Parang pagkilala rin sa mga pulis Marikina na mayapa. Ayan. Sa mabunying karangalan ng mga lalaki at babae, matapang na ang buhay ay inalay para sa katahimikan at kagalingan ng mga mamamayan ng Marikina. Nice. Simbahan. Doon tayo pupunta sa simbahan. Lupit ng columbarium nila, mga tolo. The Pillars of Columbarium, Cluster 12. Okay. Dito kasi dito yun. Jimenez. Tado Jimenez. Dito yun. Palagi dito yung asawa niya Moral. Ang lupit no? Yun na. Pwede tayo, pagkagabi umiikot pa rin kayo dito, hindi na? Hindi. Umuwi na yan, Mini. Ayun. Tado. Yun, ngayon pala siya. Ayan, thank you. Tado, Mini. Arvin Tado Jimenez. O yan, mga kawain. Dito rin natin natagpuan si Arvin Jimenez, no? Mas kilala sa pangalang Tado. So yan mga kawain. Yan, nandito tayo sa columbarium section. Eto, no? Yan. Arvin Tado Jimenez, no? Taga Marikina siya, no? Alam naman natin na si Arvin Tado Jimenez ito sa mga hindi nakakalam, hindi siya basta komedyante, no? Lumabas din siya sa iba't ibang mga MTV ng parokya ni Edgar. Rock and roll din talaga siya, no? Pero yung iba kasi nakilala lang sa akala comedy. May siya, may pagka-aktivista siya, no? May pinaglalaban talaga siya. May advokasya talaga rin si Arvin, no? Yung kung ano yung pananaw niya, paniwala niya, yun ang kanyang pinaninindigan. Yun na nga lang, nakakalungkot din talaga, no? Dahil sa isang aksidente, maagang binawian ng buhay si Tado Jimenez. Yung mga nagme-maintenance, ikot-ikot tayo. Bakit dito mga tol? Meron pang mga talaga. Lock, nakalock. Yan, columbarium pa rin to. Pero may mga nakita akong katulad nito mga tol, nicho. Wala nang laman, bulaklak na lang. Ultimo parang pero dito talaga po kasi parang ilang na lang din. Para may space pa rin pwede paglagyan. Diba? Nakaangat, no? Hindi ko alam kung kung nabubuksan to ng mahal nila sa buhay. Pero yung iba naman na parang nakapako. Siyempre, mahirap din naman yun. Yung parang masyadong bigla na lang, di ba? Mamaya may humablot ng Siyempre, sino hindi makakilala sa Vatican na broadcaster at yung kanyang signature na kanyang trademark signature. Kaliwat ka ng disgrasya sa kalsadang naitala. Excuse me po, kaninang madaling araw. Excuse me po. Yan. Miguel Enriquez, o mas kilalang Mike Enriquez, di ba? Yan, napakasimple lang ng kanyang kilalang Vatican at talagang halos talagang araw-araw o gabi-gabi natin napapanood sa 24 oras news anchor ng GMA7, di ba?
Pero napakasimple lang, no? Yan. Kukumpare nyo sa iba, marangya. Pero siya talagang ayos lang natin. Tumbay, no? You were participating in none of your business at that time. You were preventively suspended, remember? Your Honor. So don't quibble with me. I told you I've memorized Black's Law Dictionary. I only advised. I did not order. Really? Buti sana kung wala akong doctorate o hindi ako nag-graduate sa UP. Mas malas natin, I did both. Ito mga kawild, ito yung talagang hinahangaan ko to. Hindi to sa para dahil sa yung mga common na mga sinasabi ng ilan sa kanya. Mga walang alam yon. Dahil ito, ang dadalawin natin, talagang hitik sa kaalaman. Talagang napakatalino niya talaga. Promise, walang biro to mga kawild. Kahit nung araw pa, yung mga trials niya sa mga yung mga ano niya sa Senado, yung mga hearing niya sa Senado, talagang inaabangan ko talaga at lagi kong pinapanood sa YouTube to. At wala siyang katulad. Yun ang aking masasabi sa inyo mga kawild. Walang iba kundi si Miriam Defensor Santiago. Sa totoo lang mga kawild, talagang yung track record niya, nagbabasa-basa rin talaga tayo. Noon pa man, kahit nung high school tayo. Medyo kasi talagang paborito natin magsaliksik talaga, no? Para hindi tayo mamimislead. Ayan. Lapitan natin. Diba? Ito yung medyo niya. Simple lang din ang ano ni ma'am. Miriam Defensor Santiago. Nawala yung R, no? So, yan. Sa hindi nakakaalam, ang pagkakakala kasi nung iba, senador lang siya. Hindi, mga kawild. Senador siya. Yun lang alam nyo. Pero ang totoo niyan, abogado siya. Ito pa mga kawild. Pag hearing ng Senado, halos walang gustong makipagdebate sa kanya o makipag-usap sa kanya na kapwa niya abogada. Kasi mostly sa Senate yung iba. Hindi ko sinasabing karaniwan artista. Siyempre, yung mga congressman or mga Senate, mga iba dyan, mga lawyer, no? Si Miriam Defensor na ang talagang nagsalita. Wala nang pwedeng kahit na sino kumontra, lalo sa Senate. O hearing man yan, o ano. Lahat tulala. Paano nga naman? Paano ikaw kukontra sa kanya? Yung ibang mga lawyers doon, estudyante niya. Or bago siya naging senador, naging professor muna yan sa UP. Kabisado ni Ma'am Defensor yung batas ng Amerika. So, hindi mo siya kayang paikot-ikutin. Ikaw talaga paikutin niya. Ito, yung yaman mo, kayang kuhain ng iba. Pero ang talino, nakatulad ni Miriam Defensor Santiago, hanggang sa hukay, dala-dala niya. Walang po pwede kumuha. Pa rin talaga yung amoy ng sementeryo, mga tolo. No? Mga kawild, yan, tapos lang natin na mag-content dito, so hindi pa natin lahat napuntahan. Kaya nagpalit na ako ng damit, talagang sobrang init, no, mga kawild. So abangan nyo yung part 2 na pagpunta ulit natin dito. Yan, medyo paggabi na, padilim na, mahirapan na tayo na puntahan. Marami pa tayong hindi na pupuntahan actually. Kulang ang isa o dalawang araw para puntahan mo isa-isa lahat ng mga sikat dito. So, ibig sabihin, abangan nyo yung ating susunod na part 2 dito sa Loyola Memorial Park, Marikina. Limbram Dakil TV.